Yan, isang magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa gawain ng Panginoon dito po sa Rema Philippines. Everyday Bible study po natin. Ano po? Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating topic sa linggo pong ito, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ng ating bagong topic. Ano po? Yan, so natakal na po sa atin ng ating mga pastor, yung mga nauna. Yan. So ito ang topic po natin ay 6 na uri ng tao na hindi maililigtas ng Diyos. Okay, ulitin ko po. 6 na uri ng tao na hindi maililigtas ng Diyos. 6 kind of people that God cannot save. Una po, ang sabi nila dito, self-righteous. Ano po? Ito po yung mga tao na mataas yung tingin sa sarili. Amen? At ito yung mga tao na sila yung, sabi nga po, sila yung laging tama. Ano po? Number 2 po, yung mga unbelievers. Ito yung mga walang pagkakilala sa Diyos. At ito po yung number 3 ay hypocrites. Yan. So, simulan po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. Ano ba yung ibig sabihin ng hypocrite? Ano? Sabi po dito sa Merriam Dictionary, sabi niya po, a person who puts on a false appearance of virtue or religion, or a person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. Sabi po, isang taong kumikilos ng salungat sa kanyang paniniwala o damdamin. Amen? Ito po yung hypocrite. Number 3, dito po sa 6 na uri ng tao na hindi maililigtas ng Diyos. Ano po yun? Number 3, hypocrites. Yun, kapag sinabi kasing hypocrites, ito nga po, yung isang taong nagsasabi or nagpapanggap or nagkukunwari. Dito po sa Matthew chapter 23, verse 13. Basahin ko po. Ano po? Yan. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok, at ang mga pumapasok ay hindi nyo pinapayagang makapasok. So, ulitin ko po yung hypocrite. Na po, ang Panginoong Jesus, dito po sa Matthew, sabi niya po dito, sabi niya, Jesus condemns hypocrites. Ano po? Bakit kasi yung hypocrisy or yung mga hypocrite ay resulta ng pride. So tingnan po natin, ano po, huwag po tayo magkakaroon ng kaisipan na ang Diyos pala ay may pinipili. Ano po? Alam natin na ang Diyos ay mahal niya ang tao. At namatay siya para sa mga tao. At gusto niya na ang tao ay maligtas. Amen po. Gusto niya iligtas ang tao sa kapahamakan na naghintay sa kanya. Ano po? Ngayon po, wag tayong magkaroon ng kaisipan na ang Diyos ay may pinipili. Ano po? At dito sa pinag-aaralan po natin, may mga uri pala ng tao na hindi kayang iligtas ng Diyos. Ano po? Hindi dahil sa hindi niya kayang gawin yon, kundi dahilan sa ginagawa ng mga taong ito, kaya hindi sila mailigtas ng Diyos. Dahilan sa ugali ng mga taong ito ay hindi sila magawang tulungan o iligtas ng Diyos. Yung mga taong mapagkunwari. Amen po. Yan. Kasi yung hypocrisy o yung pagiging hipokrito
ay resulta ng pride. At ang pride ay kasalanan. At kung gusto mong iligtas ng Diyos ang mga tao, ay dapat, hindi ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Ano po, wala naman pong perpekto. Pero ibig sabihin po, yung mga tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano, kailangan nakikita rin sa pamumuhay nila. Sabi nga po, halimbawa, babawalin natin yung anak natin na, halimbawa lang po ito, babawalin natin yung anak natin na huwag maglalasing o huwag magbibisyo, pero ginagawa natin. Ang tawag po doon, hypocrisy or pagiging ipokrito. Kasi bakit? Hindi natin napapractice yung mga tinuturo natin. Alam niyo po, nakakalungkot minsan kasi itong mga taong ito ay, sabihin natin, makikita sa simbahan. Ito yung mga tao na laman ng simbahan. Amen po. At bilang mga Kristiyano o bilang anak ng Diyos, tayo ay tinawag upang magsikap para sa kabanalan. Kasi kung meron tayong ugali na ganito, hindi tayo kayang iligtas ng Diyos. Hindi tayo maililigtas ng Diyos. Hindi kasi pwede na tinuturo natin pero hindi natin ginagawa. Hindi nakikita sa buhay natin. Ang tawag doon ay pakitang tao or pagpapaimbabaw or pagkukunwari. At ito ay ayaw ng Diyos. Amen po. Ayan. Hindi mo pwedeng ibawal ang isang bagay kung ito ay ginagawa mo din. Ano po? Ulitin ko po, hypocrisy is a sin. Ayon po sa Bible. Ano po? At itong mga tao na gumagawa nito, sabi niya dyan, hindi kayang iligtas ng Diyos o hindi maililigtas ng Diyos. Bakit? Kasi sa huli, ikaw ang magde-decide. Kung gusto mong maligtas o hindi. Kasi kung meron pa tayong mga katangian na ganito, hindi tayo mapapakialaman ng Diyos. Hindi tayo magaguide ng Diyos. Amen po. So yung sinasabi po dito na hypocrisy or pagiging hipokrito, di pa may memorize po tayo na doon sa mga excuses. Sabi niya, ayokong magsimba, maraming hipokrito sa simbahan. Bakit? Kasi maraming tao maraming taong simbahan na nakikitaan na pagiging ipokrito. Bakit? Kasi hindi nila isinasapamuhay yung pagiging Kristiyano. Hindi nakikita sa kanila. Or katulad ng mga eskriba, yung mga pariseyo na doon sa binasa po natin, sabi niya, kahabag-habag kayo, mga eskriba. Kahabag-habag. Bakit? Kasi, alam niyo po, ang punishment ng bagay na ito, sabi niya dito, ay stoning to death. Ganon pala kabigat ang resulta. Amen po. At ito ang dahilan kung bakit hindi maililigtas ng Diyos ang ganitong uri ng tao. Yung mga mapagkunwari, yung mga mapagpaimbabaw na katulad ng mga tinukoy doon sa verse natin, yung mga Pariseyo, yung mga skriba, ito yung mga tao na very observant sila sa law, very observant sila sa tradisyon. Amen? Ito yung mga guro, mga tagapagturo ng batas, alam nila yung batas, alam nila yung mga kautusan, pero hindi mo makikitaan na sinusunod nila. Ngayon, sabi doon, woe to you. Ngayon, sabi niya, yung salitang woe, sabi niya doon ay denunciation. Parang kahabag-habag ka. Kawawa ka. Kasi bakit? Dahilan sa pagkakaroon mo ng ugaling ganito, hindi ka maililigtas ng Diyos. Ang mga Pariseyo ay mga self-righteous person.
mga hypocrite. Sabi ko po kanina, mga ano sila, very observant sila sa mga tradition nila, sa law. Amen? Itong mga taong ito, alam nila na tungkol sa Diyos, pero sa halip na ito, tulungan ng mga tao na ilapit sila sa Diyos at makakilala ang mga tao, alam niyo po, sila mismo hindi nasunod sa Diyos at hindi nakikita sa kanila yung mga bagay na nalalaman nila, mga natututunan nila. Very religious sila, pero yung heart nila hindi natatransform. Bitin ko po, very religious ang mga taong ito, pero yung heart nila hindi natatransform o hindi nababago. At yung pinapakita nila ay panlabas lang. Ano po? At ito yung ugali o uri ng mga tao na hindi maililigtas ng Diyos. Number 3, ano po? At punta po tayo doon sa number 4. Blasphemers. Yan. Blasphemers. Dito po sa Matthew chapter 12. Yan. Matthew chapter 12, verse 31 to 32. Basahin ko po. Basahin ko po dito, ano po? Ayan. Sabi po dito, kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa espiritu ay hindi ipapatawad. At ito yung uri ng tao na hindi maililigtas ng Diyos, is yung number 4, blasphemers. Ano ba ang ibig sabihin ng blasphemers? Ito yung, sabi niya dito, to speak in a way that shows irreverence for God or something sacred. Ulitin ko po, to speak in a way that shows irreverence for God or something sacred. Ito yung magsalita sa paraang nagpapakita ng kawalang galang o kawalang respeto sa Diyos o sa isang bagay na sagrado. Amen po. At sabi niya dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa espiritu ay hindi ipapatawad. Amen po. Ayan, ito yung mga tao na nagmamahal sa Diyos. Ito yung mga tao na nagbabanggit ng sumpa or hindi maganda laban sa Diyos. Amen po. At sabi ko dito, kalooban ng Diyos na maligtas lahat. Amen po. Pero itong mga taong ito na gumagawa ng blasphemy or blasphemers, itong mga taong blasphemers na to ay nagpapakita ng disrespect nila sa Diyos or sa mga bagay na sagrado, sa mga sacred na bagay. At ang sinasabi po ng Biblia, ang blasphemy ay isang mortal sin. Ito ay walang kapatawaran. Amen po. So doon pa lang, sa bagay na yon, alam na natin na itong mga tao na gumagawa na to ay hindi kayang iligtas ng Diyos. Ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay isang linya na kapag kinross mo yon, kapag tinawid mo yon, ang isang tao ay hindi na makakabalik. Kaya ang kapatawaran sa buhay na ito o ang buhay na darating ay hindi na posible. Ulitin ko po, ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay isang linya, isang
kumbaga, isang bakod na kapag kinross mo yon, ano po, kapag tinawid mo yon, ang tao ay hindi na makakabalik, ay hindi na mapapatawad sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. Ganon kabigat po ang resulta ng mga bagay na ito. Akala natin sa simpleng pagsasabi natin ng mga bagay laban sa Diyos, mga bagay na kontra sa Diyos, akala natin ganun lang kasimple yun. Pero alam niyo, kapalit nun ay isang eternity. Amen po. Ito yung mga uri ng mga tao na hindi pwedeng iligtas ng Diyos. Sabi ko po kanina, ang Diyos gusto niya na lahat ng tao ay maligtas. Pero itong mga bagay na to, ang nagiging dahilan kaya hindi sila magagawang iligtas ng Diyos. Bakit? Kasi ito ay pinipili nila o mas pinipili nilang ang kasalanan kaysa sa Diyos. At sa huli, ang magdedesisyon kung maliligtas ka o hindi ay ikaw pa din. Kasi kung pipiliin mo ang Diyos, dapat wala sa iyo mga bagay na ito o hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito. Kalooban ng Diyos, lahat na maligtas, pero may mga bagay tayong nagagawa na nakakaapekto dahilan para hindi tayo mailigtas ng Diyos. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi may mga bagay tayo na nagagawa kung bakit hindi tayo mailigtas ng Diyos. Bakit? Kasi may mga ugali o may mga practice pa tayo, may mga ginagawa tayo na nagiging dahilan kung bakit hindi magawang iligtas tayo ng Diyos. Kasi alam niyo po, sa paglapit natin sa Diyos, hindi pwede, o sa pagsunod natin sa Diyos, hindi pwede na meron tayong kataasan. Or hindi pwede na merong arrogance sa atin. Ano po? Kasi ang sabi po dito, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag upang magsikap para sa kabanalan. Ano po? Ayan, hindi pwede na tayo pa ay lumalapit sa Diyos ng may kataasan. Dahil Diyos siya. Amen po. Ang kabaitan at kabutihan ng Diyos ang maglilid sa atin sa repentance. At ito ang mag-aakay sa atin. Kaya nga kung hindi natin marirealize ito, kung hindi natin maiintindihan ang part na to, nagsasara tayo ng pintuan sa Diyos, sa huli, hindi pala tayo ligtas. Amen po. Ayan. Ulitin ko po, ang kabaitan at kabutihan ng Diyos ang maglilid sa atin into repentance. Kasi, sabi niya, kung hindi ka magsisisi, ikaw ay mapapahamak. Amen po. At yung kabaitan ng Diyos sa ating mga tao, ang magtutulak sa atin into repentance, ang mag-aakay sa atin into repentance at papalapit sa Diyos. Dahilan sa gusto ng Diyos na tayo ay maligtas, lahat po tayo gusto ng Diyos na mailigtas doon sa wrath ng Diyos. Pero alam nyo, kung hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos, hindi natin pipiliin ng Diyos, hindi niya rin tayo kayang iligtas. Kasi kung hindi natin siya pipiliin, wala din naman siyang magagawa. Amen. Kasi tayo pa rin ang pipili kung tayo ay maliligtas o hindi. Kasi kung magde-decide ka na susunod sa Diyos, iiwan mo ang mga bagay na ito. Hindi mo gagawin ang mga bagay na ito na nagiging dahilan, magiging hadlang para tayo ay hindi mailigtas ng Diyos. Amen po. Yan. So, yun po yung ma-share ko po sa hapon na ito at sige po, minsan pa mag-pray po tayo. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito. Hayaan mo na sa buhay namin, sa pagsunod namin at paglilingkod namin sa iyo, Lord God, itama mo yung puso namin, itama mo yung mga attitude namin, Lord God. Turuan mo kami ng sumunod sa
perpektong kalooban mo nang naayon doon sa nais mong pagsunod sa amin. Turuan mo kaming maging mababa palagi sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, ingatan mo, gabayan mo kami, malaya ka pa rin nakausapin ang bawat isa sa amin sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa salita mo na naituro mo sa hapon na ito, at ang bawat isa, Panginoon, ay ingatan mo sa pagtatapos ng gawain mo. Ikaw, Panginoon, na siyang maitaas. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Magandang hapon po.